Ngayong gabi, ang ultimate super nanay ng Pasig. Sa edad na 53 anyos, pilit pa rin niyang tinatapos ang koleyo kahit pa isa rin siyang full-time nanay, tindera at alagad ng simbahan. At sa Quezon City naman, isang 58 years old na nanay naman ang nangangailangan ng saklolo. Ilang dekada na kasi siyang binabangungot ng bukol sa kanyang pisngi. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Graduation season na naman. Siyempre, kinukongratulate natin ang lahat ng mga estudyanteng nakapagtapos at sa mga magulang nilang sumusuporta sa kanilang pag-aaral. Pero may ilang mga mag-aaral na hindi ganong kaswerte kung suportang pag-uusapan. Gaya ng isang ginang sa Pasig City na napakahaba ng nilakbay para lang makamit ang inaasam na diploma. Planchadong uniform, check. Bagong shine na sapatos, check. Bag at ID, check. Ready ng lahat sa pagpasok sa eskwela. Pero hindi si Bagets ang papasok, kundi ang 53 years old na si Nanay Jane. Hello! Ready na ba kayong samahan ako sa pagpasok? Tara! Bago pumasok sa school si Nanay Jane, tumutulong muna siya sa kanyang mga anak na maghanda ng paninda. Kasi po nagtitinda kami ng kamote Q, ma'am. Tapos yung kamote Q po, hindi namin kayang hiwain. Pero kaya ko po lutuin, hindi ko lang siya kayang hiwain. So bago pa siya pumasok, ginagawa pa po niya yun. Sa viral video na ito, kitang masayang naghihiwa ng kamote si Nanay Jane habang naka-uniform. Nakahanda ng kanyang packed lunch. Pero pilit niyang isinisingit ang kanilang paninda. Anak-anakan ko dyan. Mandagdag baon mo. Sa kasunod na video, eto na, palis na, sakay ng pampasayro motor si Nanay Jane nang ihabol ng kanyang anak na si Fritz ang baon ng ina. Bye, ingat sa school. Sa edad na 53 years old, si Nanay Jane sinisikap na tapusin ang koleyo. Ngayon, nasa second year na siya sa Rizal Technological University sa kursong Bachelor of Physical Education. Basta lang gustong-gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Dahil sa amin pong magkakapatid, wala naman po nakapagtapos eh. Kaya kahit nakapag-asawa na ako nang wala sa panahon, pinangako ko sa sarili ko na kung magkaroon man ako ng pagkakataon, itutuloy ko talaga yung pag-aaral ko. Sa katunayan, mismo ang anak pa raw ni Nanay Jane ang tumulong sa kanya para makabalik sa pag-aaral. 2022 po, nag-enroll po ako sa ALS, dito po sa Santolan High School. Sa awa ng Diyos, pumasa naman po ako. So, yun. Nagdiretso na po ako, nagtuloy na po akong mag-enroll ng bridging program. Yung tinulungan din po ako ng anak ko na si Jonathan. Kaya nakapag-enroll po ako doon. Ngunit nagkakamali kayo kung iniisip ninyong nagiging pabigat si Nanay Jane sa kanyang mga anak. Katunayan, sila ang kanyang #1 fans. Kasi grabe yung sakripisyo niya mula nung mga bata pa lang kami. Sa dami namin, talagang tinaguyod niya kami. Pati si Papa. Bali, yung kinikita niya sa pagmamassage tuwing gabi, dinadagdag niya yun para sa mga iba kong kapatid. Sobrang proud na kami sa kanya. Kasi dati nung hindi pa po siya nag-aaral, sobrang grabe po siya magtrabaho. Kahit yung gabi po, ginagawa niya umaga. Dalaga pa lang daw si Nanay Jane. Pangarap na niyang makatapos ng pag-aaral. Subalit, hindi pumabor sa kanya ang pagkakataon. Lumaki akong kasambahay. Naghahanap ako ng mga amo na pwede akong pag-aralin kahit hindi ako sweldoan. Kaso wala. Hindi ako nakaswerte nung panahon na yun. Hanggang sa ikasal siya sa asawang si Baldemor. Biniyayaan sila ng 6 na mga anak. Dito na raw mas sinipagan pa ni Nanay Jane ang pagbabanat ng buto. Hindi lang isa, hindi rin dalawa, kundi
apat ang mga racket ni Nanay Jane. Tagalaba, plancha, and linis kung meron. Pwede rin po akong nag-i-stay-in din po ako. Pagtitinda po namin sa Banana Q, Kamote Q, yung merienda po sa hapon. Since 1999 pa po yun, yung husband ko po ang nag-start noon. Tapos sa hapon, after po namin magtinda ng merienda, may magmamassage naman po ako noon. Graduate po ako ng Reflexology 2006. Kumpara sa iba, nakakapagod na magkaroon ng higit sa isang trabaho. Kay Nanay Jane, si issue lang daw ang lahat ng yan. Minsan alam niyo po sa totoo lang, nagtataka rin po ako sa sarili ko. Isa po siguro nun is yung time management po. Una-una po talaga, nagdadasal ako, Lord, tulungan mo ako sa lahat ng to. Kasi kung ako lang talaga is hindi ko kaya yun. Nararamdaman ko, tinutulungan ako ng Panginoon para gumaan lahat ng ginagawa ko sa araw-araw po. So nagagampanan ko po lahat ng maayos. Pero kahit gaano kaliwanag ang ilaw ng tahanan, kapag haligi ang bumigay, hindi maiwasang magdilim ang buong kabahayan. Nag-start po talaga yung sakit ng husband ko is 2007 pa lang. 2 years po siyang parang naging bedridden talaga. Pero awa ng Diyos po, nakasurvive naman po. Bumalik po yung sakit niya 2019. Yun na po yung naging grabe na po. Ano po siya sa prostate, diabetic. Di mapigil ang emosyon ni Nanay Jane nang mapag-usapan ang pagkakasakit ng kanyang mister. Ang pagkaka-ospital daw kasi nito noong 2025, huli na rin pala. Kasi nasanay na po ako na pabalik-balik kami sa ospital. Pero yung time na, yung last na tinakbo ko siya, hindi ko alam na hindi na pala siya babalik ng buhay. So, kailangan... Sorry po. Ayoko pa. Ang huling habilin ng kanyang mister, walang iba kundi tapusin niya ang kanyang pag-aaral. Pinipilit ko lang maging matatag para sa mga anak ko. At kaya ko po tinuloy itong pag-aaral ko kasi yun po ang pakiusap niya sa akin. Kahit nawala na siya, ituloy ko raw po kasi para matupad ko yung pangarap ko. Pero sinabi naman po talaga niya na hindi na niya mahihintay yung graduation ko. Ito ang masasabing literal na dugot pawis ang binuhos para sa pagtupad ng isang pangarap. Kaya naman, atin siyang bibigyan ng gantimpala sa pagbabalik ng kapatid mo. Dalawang taon na lang, mararanasan na rin sa wakas ni Nanay Mary Jane ang magmarcha ng nakatoga at tanggapin ang diploma sa kursong education na kahit tagal niyang pinangarap. Ngayon pa lang, sisiguraduhin namin dito sa kapatid mo na handa siya para dyan. Dapat talaga nag-decide na ako, stop na ako. Kasi mapapabayaan ko lang naman din talaga, hindi ako makakapag-concentrate. Mag-aalaga na lang talaga ako sa kanya, pero sinabi niya, wag mong pababayaan ng pag-aaral, magpangako mo sa akin. Itutuloy mo. And then nung sinabi ko sa akin, pasensya ka na sa mga pagkukulang ko sa iyo. Kasi may mga oras talaga na wala ako sa kanya kasi nandun ako sa school. Pero sinabi niya, wala kang pagkukulang sa akin. Lahat ginawa mo, ang dami mong sakripisyo. Hindi lang sa akin, kundi sa pamilya natin. Ang mga salitang ito ng mister niyang si Baldemor ang nagsilbing gabay ni Nanay Jane para tuluyan ng tuparin ang kanyang pangarap. Ang maging kauna-unaang miyembro ng kanyang pamilya nang makapagtungtong sa entablado ng nakatoga at may college diploma. Talagang mabigat kapag pumanong kabiyak. Ngunit sa kabila nito, ang pangalan niyang si Janine ang nagpatotoo. Never silang napabayaan ni Nanay Jane. Minsan pag uwi niya po galing massage, naglilinis pa yun ng bahay. So yung ibang gamit po namin, pag uwi na galing school, ganyan, or galing massage, siya po nag-aasikaso talaga. Pag may sakit kami, siya rin po, masahista rin po kasi siya. Kaya hindi rin naman po hadlang yung pag-aaral niya. Support pa nga namin. Ang sikreto ng ating super nanay, time management at ang kanyang pananalig sa Panginoon. Pagka Tuesday, Wednesday, wala akong pasok.
Nagtutulong ako sa anak ko sa pagtitinda. Pero pag Sunday po talaga, yun po ay pahinga namin and church day po talaga. Kasi kailangan mayroon tayong oras sa Panginoon. Noong nabubuhay pa nga raw ang kanyang mister, na parangalan pa nga sila ng kanilang simbahan dahil sa pagiging ehemplo sa pananampalataya. Sa araw na ito, sinamahan ng aming team si Nanay Jane sa pagpasok sa klase. Lagi po siyang attentive and lagi po siyang ready sa aming klase araw-araw. Yung strength niya, yung kagustuhan niya na matuto lagi. Gusto niyang tapusin yung kanyang pag-aaral at maging isang guro. Saksi rin kami sa pagtutulungan ng buong pamilya ni Nanay Jane para sa kanilang family business. Ako po yung nagluluto lahat. Mga anak ko, naka-assist. Yung isa ko, taga-deliver, yung bunso. And may taga-balot ng turon, may taga-sukli, may taga-pagpa-order ng online. Ngunit napansin lang namin, luma at butas na ang mga gulong ng food cart na gamit ng mag-ina. Ito po yung ginagamit namin sa pagtitinda. Tinutulak po ito doon pag ipipwesto na po namin doon sa harapan. Sa araw na ito, awat na muna sa pagtitinda dahil ngayon magsisimulang aming mga sorpresa. Hala, nakakayak nung... Sige, yan. Salamat po sa pagpunta. Sorry po. Ay, hindi, okay lang po, ma'am. Sobrang saya. Ito ko po. Ako po lalo na, natouch ko na po ako nung kwento nila yung tungkol sa inyo na despite your age, gusto niyo pa rin talaga makapagtapos. At yun natakabili ng mister ninyo. Ay, Kaya po ako naiyak dahil paborito po kayo ng asawa ko. Alam ko po masaya siya ngayon kasi alas araw-araw kayo pong pinapanood. Ay, salamat po. Daig pa ang very, very important person o VVIP. Dahil personal ding napanood ni Nanay Jane ang inyong lingkod sa taping ng kapatid mo. Para sa akin, panalong-panalo yung araw ko ngayon. Nakita ko sa Salamat, Mama. Sa muling pagbisita ng aming team kay Nanay Jane, agad naming iniabot ang pinangakong brand new laptop nung kami ay magkita. Ako po si Jamie po mula po sa Rafi Tulfo in Action. Ngayon po mula po sa Rafi Tulfo in Action Foundation, Ma'am Mary, dala ko na yung brand new laptop. Ayan. Ito po. Hawakan niyo po, nanay. Siyempre, may dagdag punan din para sa kanilang negosyo. May surprise po si Idol Rafi. 15,000 cash. Ay, thank you! Apo. At ang pinakamalaking sorpresa sa araw na ito, bagong food cart. Ito po, food cart mula po sa Rafi Tulfo in Action Foundation. Pwede niyo po lapitan. Napalitan na yun. May groceries pa pong handog si Idol Rafi. Ay, naku, thank you. Para sa mga anak po ninyo. Salamat po. Rafi, Tulfo, thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat talaga. God bless po. Ika nga sa kasabihan, ang karunungan ay tunay na kayamanan. Kaya hanggat may pagkakataon kayong mag-aaral, wag sana itong paliwalain. Susunod, nanay sa Quezon City, bumubuko ng pisngi. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Alamin ang buong kwento sa pagbabalik ng kapatid mo. Mula sa hugis na parang buto ng munggo, ngayon, mistulang may daladalang ulo ng sanggol sa muka ang isang ginang sa Quezon City. Dahil sa laki ng bukol sa kanyang pisngi, ilang beses na itong sinubukang tanggalin. Pero balik ng balik.
Matagal nang mananahi si Nanay Jocelyn. Ito na halos ang bumuhay sa kanyang pamilya. Mula ng 1990, mananahi na po ako. Tapos, palipat-lipat na rin po ako ng kumpanya kasi iniano ko na yung kung saan yung mataas ang presyo, tapos ganon. Hanggang sa dumating po ako dito sa Novaliches. Sa trabaho, kilala siyang masipag at porsigido. Kahit ano, kinakaya niyang gawin. Natural na sasakit ang kamay at likod sa pananahi. Pero, ito talagang iniinda niya. Ang malaking bukol sa pisngi. Sa laki, parang ulo na ng sanggol ang bukol na ito. 14 years old lang daw siya nang magsimula itong tumubo. Mga high school ako, mayroon na akong naramdaman na maliit lang dito. Tapos bumubukol. Maliit lang siya muna, hindi ko naman siya iniintindi. Dahil nakakasagabal sa kanyang araw-araw na gawain, agad itong ipinatanggal ni Nanay Jocelyn. Tinulungan ako ng amo ko. Nagpa-opera ako sa PGH. Nung naoperahan na, wala naman niresita yung doktor kung ano eh. Basta, yun lang, para sa pain lang, ganun. Saka para dun sa sugat. Ilang taong ding tahimik ang buhay ni Nanay Jocelyn na walang pinoproblemang anuman sa kanyang muka. Ngunit, isang araw, ang bukol na akala niyang tinapos na ng operasyon, muling bumalik. Hindi ko pa napapansin. Tapos na mga ilang taon, parang lumalaki na naman siya. Malaki, hindi ko naman siya inintindi. Puro na lang din ako hanap buhay. Nagpa-opera ako doon 2000 sa amin. Doble pasakit pa kay Nanay Jocelyn na habang pinoproblema niya ang pagbabalik ng kanyang bukol. Naghiwalay sila ng kanyang asawa. Bag-isa niyang itinaguyod ang kanyang mga anak. Bukod sa pananahi, napilitan siyang sumabak sa iba pang mga trabaho. Nag-aani ako ng palay. Tapos nung hindi naanihan, namasukan akong katulong. Para lang may pambilin kaming pagkain para doon sa mga anak ko. Isang dekada rin ang lumipas. Ngunit parang bangungot. Ang bukol na pinatanggal niya ng 2 beses, andyan na naman sa ikatlong pagkakataon. Dahil sa dami ng problema, hindi na niya ito agad napaoperahan. 7 taon na nga ang lumipas bago niya ito napatingnan sa doktor. Nang mangyari ito, tila may pagbabago na raw sa bukol. 2006 parang unti-unti na siyang lumalaki. Sabi ko, ay naku, bumalik na naman siya. Dapating yung 2013, nagpa-check up ako sa General Hospital yun sa Muñoz. Kasi magpapa-opera sana po ako. Pero maliit pa lang po din siya, no? Siguro doon sa bata, yung kamaunang bata pa, yung baby pa lang. Mayroon naman po siyang niresita sa akin para sa 1 linggo. Pagkatapos ng 1 linggo, babalik daw ako. Hindi na po ako nakabalik kasi nga, yung tatay namin namatay. Dumating pa ang mga dagok sa buhay ni Nanay Jocelyn. Namatay ang tatay niya. Nagkasakit pa ang kapatid niya. Nagkaroon naman siya ng ka-live-in. Pero ang hindi inaasahan, bigla itong nagkasakit at pumanaw din. Hindi ko na naman naintindihan sarili ko dahil nga siyempre kailangan ko naman maghanap buhay dahil doon sa pangangailangan namin na pambayad ng bahay, ilaw, tubig, pagkain namin. Tapos yung pag-aaral ng bunso ko. Siyempre sa hirap po ng buhay, ganun. Kaya pati sarili ko nga hindi ko na naintindi. Ngayon, ang bukol ni Nanay Jocelyn halos lalamunin na ang kanyang muka at tila nanganak pa raw ng panibago. Hindi lang pong isang bukol ang lumalaki, mayroon pa siyang maliit na gaya dito, may maliit siyang bukol. Tapos dito, mayroon siyang hiwalay din. Yan. Ito yung malaki niya. Tapos nagkaroon siya ng anak dito. Tapos may dito pa. Tapos minsan, basta araw-araw naramdaman ko na kumikirot siya. Ngayon na siya na lang ang inaasahan sa pamilya, hindi na talaga makapagpatingin sa doktor si Nanay Jocelyn. Halos pangkain na lang nila ang kinikita niya sa pananahi. Paano kapag umabsent pa siya kahit 1 araw lang? Hindi ko po sila napaaral ng
ng college. Hindi rin yung dalawa nakapagtapos ng high school. Kasi parang ayaw na nila mag-aral dahil iniisip nila kasi ang hirap din ng buhay. Tapos yung bunso ko naman nag-aaral po ng college po. Simpleng hiling ni Nanay Jocelyn. Makaraos sila sa pang-araw-araw. Pero ang kanyang mga anak, ito ang idinudulog. Kay Sir Rafi Tulfo po, sana po matulungan niyo po yung pamilya ko po. Sana po matulungan niyo po si Mama na maoperahan po. Paano pa nga ba magamot ang kondisyong ito ni Nanay Jocelyn? Sabay-sabay nating alamin sa pagbabalik ng kapatid mo. Sa hirap ng buhay, hindi na raw kaya mapatingnan pa ng maigi ni Nanay Jocelyn ang malaking bukol sa kanyang pisngi. Ngunit hindi naman titigil ang mundo dahil sa kanyang kondisyon. Kaya patuloy pa rin siyang kumakayod. Sa araw na ito, sinamahan namin si Nanay Jocelyn sa kanyang pananahi. Damit ang kanyang ginagawa. Parang simple, ngunit mitikuloso pala ang proseso. Subalit, ang kita, kakarampot. Yung palda, pag sa subcon, 36 pesos per palda na binabayad sa amin. Kasi nakikigamit lang po ako ng makina. Tapos kaya yung bawat palda, 8 pesos yung sa kuryente. Parang kasama na rin yung siguro sa makina kasi ginagamit ko siya. Tsaka yung sa sinulid, dahil hindi naman libre sinulid, kaya binibili ko per kilo. Ang lumalabas po sa bawat isang palda is 26 pesos yung nasa mananahe. Sa isang araw, natatapos ko is 20 na piraso na palda. Kasi yung kinikita ko talaga sa pananay, hindi talaga ko sapat. Kaya yung mga bayarin namin kuminsan, mga patong-patong. Kulang na kulang talaga ang kinikita ni Nanay Jocelyn sa pananahi. Paano kung magpapagamot pa siya? Kaya aminado siya na tinitiis na lang ang sakit na lumalaki at nanganganak pang bukol sa kanyang pisngi. Awang-awa ang kanyang mga anak sa kanya. Pero wala naman silang magawa, kundi magpasalamat sa kanyang sakripisyo at dasal na sana meron makatulong sa kanilang sitwasyon. Alam ko naman po hirap na rin siya sa kagayan niya eh. Hindi man niya sinasabi pero naramdaman mo rin sa kanya. Pilit naman kinakaya eh. Super hardworking po niya as a nanay po talaga sa aming magkakapatid po. Lagi ko pong nararamdaman kung gano'n niya po kami kamahal kasi kahit sobrang pagod po siya. Tinatry po niya pa rin na bigyan kami ng maayos na buhay po talaga. Kaya naman, sa pagkakataong ito, si Nanay Jocelyn naman ang ating aalagaan. Agad naming idiniretso si Nanay sa ospital para malaman ang nararapat na gamutan para sa kanya. Yung bukol niya ay pleomorphic adenoma of the left parotid gland. So, yung parotid gland, yan yung major na gawaan ng laway natin. Ang pinaka-common naman na bukol, fortunately, sa parotid gland is usually benign. Pwedeng bumalik, kahit na benign siya. Kasi ang gawaan ng laway natin malaki. Karaniwan naman pag inooperahan siya, hindi naman tinatanggal yung buong gawaan ng laway. Because yung ugat para sa paggalaw ng muka, lumalabas yun sa likod dito sa buto, sa may likod ng tenga, tapos pupunta sa muka. So pag inooperahan, syempre kailangan ingatan na hindi mapuputol yung ugat na yun. So may natitirang maliliit na pwedeng microscopic or na tissue or parotid tissue na pwedeng pagsimulan ulit nung bukol niya. So yun yung problema, kaya pwedeng umulit talaga, even if benign yung bukol. Since yung huling biopsy niya was 2013 and sinabi ni nanay na parang in the last 5 months, mabilis yung paglaki ng bukol, kailangan lang natin masigurado na pleomorphic adenoma or benign pa rin yung bukol niya. So ginawa ngayon sa kanya ay fine needle aspiration biopsy. Maliban doon, kukunin siya ng dugo kasi gusto natin siyang pa-CT scan para lang malaman kung gaano kalaki yung bukol kasi baka hindi lang yung nakikita natin
yung extent ng bukol niya. Karaniwan sa ganyan talaga ay operasyon. Walang gamot para, unfortunately, walang gamot para pantunaw nun. So, kailangan talaga niyang mag-undergo ng ang tinatawag dyan paratidectomy. So, tatanggalin ulit yung gawaan ng laway along with the tumor. Ngayon, masayang-masaya ako. Nagpapasalamat talaga ako sa inyo na natulungan niya ako, lalong-lalo na kay Senador Rapi Tulfo. Hindi pa natatapos dyan ang aming tulong. Hello, magandang hapon po ma'am. Welcome to GFT. Ito po yung ating sorpresa para kay Nanay Jocelyn. Yan. Sa inyo po lahat yan. Ito po yung electric na sewing machine. Tapos meron na rin po tayong mga iba't ibang tela, accessories, meron na rin po. So magagamit nyo na sa pang-araw-araw yung pananahe. Wala po akong masabi. Sa inyo lahat yan, Nay. Sa inyo po lahat yan. Gold Fortune Textile or known as GFT Textile is a one-stop shop na andito ng lahat ang kailangan mo. Kasi meron kami more than 300 lines of different fabrics. Meron din kaming foundation, GFT Foundation, na talagang tumutulong. So one way to na maipaabot kay nanay yung mga tulong. Hindi ko po inaasahan na pagpasok ko, marami pala akong sorpresa na makita at saka may bago na akong makina. Matagal ko nang pangarap yun na makabili. Dahil po sa inyo at sa GFT Textile na nagkaroon po ako ng bagong makina at saka may kasama pang mga tela at saka mga accessories niya. Wow, mayroon na naman kaming surprise. Ano ba yan? Namroblema pa naman ako na wala kami bigas doon sa bahay. Tapos maglalaba kami, walang pambiling sabon. And actually, Nay, hindi pa po tayo natatapos doon kasi pinapaabot po ng team ni Senator Rapi Tulfo ito pong 10,000 pesos. So, hopefully po makatulong po yan sa pang-araw-araw nyo and pandagdag po nandun. Maraming salamat, Idol. Hulog ka ng langit talaga sa amin. Lord, thank you sa blessing na dumating po sa buhay ko po. Kasama po yung aking mga anak. Maraming salamat talaga. Dasal namin ang agarang pagaling ni Nanay Jocelyn upang mas maayos din niyang mapagsilbihan ang kanyang mga mahal sa buhay at patuloy niyang magawa ang mga bagay na malapit sa kanyang puso. Hanggang sa susunod na linggo, ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.